Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kapots, kamusta po kayong muling lahat? And once again, welcome po dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. No, pag-usapan natin mga kababayan, hindi lang pala Senado ang proprotekta kay Bato kung sakali mang may lumabas na ICC warrant of arrest laban sa kanya, kundi po Supreme Court, no? Kasi daw po may nilabas na bagong patakaran ang Supreme Court. Okay? At ganun din mga kababayan, yung nagsalita, unang nagsalita na merong daw warrant of arrest si Bato sa ICC ay walang iba kundi si Boying Rimulya. However, si Boying Rimulya parang sinasabing isa kang sinungaling, isa kang fake news maker. Kasi po may isa po dyan na abogado na sumapalpal kay Boying Rimulya. Parang kulang na lang sabihin sa kanya, fake news maker ka, ombudsman ka pa man din. Ganun po, malalaman natin mamaya kung sino yan. Alright, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. So mga kababayan, eto po no, very contentious ito. Siguro si Bato dito na stress na to eh. Totoo ba yan? Totoo ba? Kasi wala kaming natatanggap eh. Sabi rin ng DFA, wala silang natatanggap na ICC warrant laban sa akin. Sinabi rin ni Attorney Conti, wala pa daw. Saan nakuha ni Boying yan? Nananakot ba si Boying? Tinatakot niya ba ako? Pero sabi ni Bato, hindi naman daw siya takot eh. Haharapin niya nga eh. Sabi niya nga kay Trillanes, Trillanes! Gusto mo, ikaw pa ang magpusa sa akin. Come on, bilitan mo, Trillanes! Nima, wag kang mag-ayaya, Bato. Wag kang mag-ayaya. Pag dumating waya mo, may isang ngongo na papuputol ng tete. May isang DDS na ngongo, mga kababayan, naghahamon daw ng putulan ng ethics. Pag napunta daw ng ICC si Bato, ipapuputol niya ang kanyang ethics. Oo. Punta ka ng Thailand, papalit ka na lang ng pek-pek. Wala ka ng ethics eh. Para meron namang ngongo na mamai. Alright? So yan po mga kababayan, no? Kasi ang Supreme Court daw po gagamitin ng kampo ng mga Duterte para po hindi ma-extradite papuntang ICC si Bato. Kasi daw po kinakailangan dumaan muna sa Korte ng Pilipinas itong request ng ICC na warrant na i-turn over si Bato. Kasi daw po yan ay extradition. Pero mga kababayan, binutata na po yan ng abogado ng Assistant to the Legal Counsel of the Victims of EJK of Digong na si Attorney Cristina Conti. Pinaliwanag na po, hindi naman extradition. Ito pa, isang magaling na abogado, si Attorney Ibanez. Attorney, pahiram ng video mo, no? Panoorin nyo po yung video niya. Yan po, no? Magaling po na lawyer yan. So, may balita nga na may warrant daw ang ICC laban kay Bato. Although hanggang ngayon, hindi pa confirmed yan. Marami pa rin ang nagtatanong kung applicable ba ang bagong rules on extradition ng Supreme Court. Under these rules kasi, kailangan ng court process bago ma-extradite ang isang tao. So, kung applicable kay Bato, hindi siya basta-basta pwedeng arestuhin. Kailangan muna may kasong ma-file sa extradition court. Ang sagot is no, hindi applicable kay Bato. Malinaw na ang rules on extradition ay para lang sa mga state-to-state requests. Ang sabi ng rules, extradition is the removal of an extraditee from the Philippines to the requesting state. Ang keyword dito is requesting state. Ibig sabihin, ibang bansa. Ang ICC, hindi yan state. It's an international tribunal. Hindi applicable ang kaso ni Bato dito. Ang batas na applicable sa kaso niya ay ang RA 9851, the Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law, Genocide, and Other Crimes Against Humanity. Ito sabi dito, the government may directly surrender an accused person to an international court without following the extradition process. Ayan, malinaw, di ba? Ang kinakaso kay Bato ay crimes against humanity. So, pwedeng isurrender ng gobyerno si Bato under RA 9851. Hindi kailangan dumaan sa extradition court. Klaro yan. Ngayon, wait natin kung meron talagang warrant against Bato,
and wait natin kung ano ang gagawin ng gobyerno. So alright mga kababayan, napakinggan nyo yung explanation ni Attorney Ibanez, the rockstar lawyer. May sarili po siyang banda, rockstar po sila, no? Siguro sideline niya yan, no? O kaya pastime niya, hobby niya. Okay, napagagaling na lawyer niyan. In-explain niya mga kababayan, hindi naman extradition ang gagawin kay Bato. Hindi tulad ng sinasabi ni Harry Roque na protektado ng Supreme Court si Bato kasi naglabas na ito ng statement about extraditing a Filipino citizen to a requesting state. Unang-una, hindi po estado, hindi isang bansa ang ICC. Ito ay isang tribunal created by Rome Statute. Walang sariling bansa ang ICC. Kaya ang maaari dito ay ating isurrender si Bato ng gobyerno. Yan ay sa pamamagitan ng Executive Department, Executive Decision. Ngayon, kung gustong i-contest ni Bato, itatakbo yan sa Supreme Court. Hindi niya pwedeng gamitin yung nilabas na bagong desisyon ng Supreme Court kasi that is for extradition. Hindi naman ine-extradite eh. Diba? Ang the word extradite is there is a requesting state, a requesting country to extradite a person from another place to that particular state. Yun ang hindi pinapaliwanag maigi sa inyo ng mga pulpul ninyong mga DD shit. Oo, kaya pinipilit lang nilang pangalandakan na kinakailangan dumaan sa proper authorities. Parang si Torion, yung abogado ni Bato. Sabi niya, he's hoping, just in case, totoo man niya na may ICC warrant si Bato, he's hoping that the government will do its due diligence na umano ng due process. Ang due process is isurrender si Bato. Ang gusto yatang patungkulan ni Attorney Torion, sundin yung sinulat o desisyon ng Supreme Court. Kailangan dumaan muna sa proper court sa Pilipinas. Hindi nga naman extradition to surrender that alleged criminal, allegedly, yung suspect. Kaya ang ganda po ng paliwanag ni Attorney Ibanez, the rockstar lawyer. Kaya Bato, antay-antayin na lang natin mga kababayan. Pero for the meantime, yung mga DDS, sinasabi nila, protektado ng Supreme Court si Bato because of its previous decision about extradition. Tandaan ninyo, hindi extradition ang ginawa kay Digong. It is a surrender. And remember, we have a Republic Act 9851, yung international criminal law, yung human rights law natin. Okay? Now, punta naman tayo doon sa naglabas ng balita na meron na ngang warrant of arrest si Bato galing ICC. Yan po ay walang iba kundi si Ombudsman Boying Rimulya. Sinasabi niya meron na daw, kaya nga nabulabog si Bato, na-stress. Pati yung mga kampo ni Bato, pati si Alang Cayetano nabulabog, protektan daw yung karapatan ng Filipino citizen, hindi tayo dapat mag-turnover, nawawala ang jurisdiction, ang territorial rights. Come on, matagal nyo nang sinabi yan. Sabi pa ng ibang mga DD shit, tulad daw kikidnapin daw si Bato. Bakit? Kinidnap ba si Digong? Meron bang kinidnap na malayang sumama? Meron bang kinidnap na tinakpan ng muka, pinosas? Meron bang kinidnap na hanggang ngayon nakakapagsalita pa? Meron bang kinidnap na nanghingi ng ransom? Wala. So naratiba lang yun mga kababayan. Pilit lang nilang binebenta sa ating kaisipan na sila ang laging tama. Hindi po. Wala po silang naintindihan kundi pang sarili lang nila. Now, itong si Boying Rimulya tinawag na kulang na lang sinungaling. Kulang na lang sabihin na ikaw ay fake newsmaker. Sino po tumawag ng ganyan? Kulang na lang ganun ang sabihin ng abogado na ito. Yan pong abogado na yan ay walang iba kundi yung abogado ni Digong na foreigner, si Nicholas Kaufman. Nung nalaman ni Kaufman yan, sabi niya wala namang ICC warrant si Bato pero sa loob-loob niya happy siya. Bakit? Another client kung kasakasakali. Another ₱1,000,000 Bato sana naman matuloy na Ang sabi ni Kaufman kay Boying, it is just a product of your fertile minds. Fertile, kumbaga kathang isip, gawa-gawa mo lang. You want to sow fear mongerer ka, Boying Rimulya. Yan ang gustong palabasin ng abogado ni Digong. Ikaw, Boying Rimulya, isa kang nananakot kay.
Ha? Wag ganon, sabi ni Kopman. Produkto lang yan ng iyong malaswang pag-iisip. Produkto lang yan ng madumi mong pag-iisip na tinatakot mo ang isang sitting senator. Natakot si Bato dyan, mga kababayan. Oo, malamang yan. Yung sinasabi niyang, I have a dream that Rodrigo Duterte was granted a interim release. Ano ba yung tawag doon? Yung sa bahay na lang siya, home detention o whatever. Tapos sinabi niya sa akin, I'm okay, Ronald. Eh, yung baliktad po eh. Mukhang magkakasama sila sa bahay sa ICC. Siguro ganun naisip niya, nabulabog ang utak ni ano diyan ni Bato, pero nahimasmasan kasi sabi ni Kopman, huwag kang mag-alala. Wala pa naman. Malisyoso lang si Boying. Nang aasar lang sa iyo nananakot. It is just the product of his imaginative mind, a fertile imagination. Fake news yan, fake news. Oo, ha? Huwag kang maniwala. Oh, 'di ba? So medyo si Bato nagkaroon ng siguro lumuwag ang damdamin niya, baka nakatulog siya ngayon. Baka mag-iihaw na naman siya ng mga kung ano-anong dapat niyang ihawin, back to the old habit, no? Kasi sabi ni Kopman, wala, hindi totoo 'yan. Sinungaling si Boying. Oo. Okay? So kung totoo man mga kababayan, sana magkatotoo na para lalong ma-stress si Bato at hintayin ni Trillanes sa labas ng Senado o sa labas ng bahay niya. Ha? Malamang si Bato baka hindi na uuwi sa bahay niya yan eh. Baka yan titira na lang yan sa Senado eh. Bakit? Kasi sabi ni Tito Sen, we will protect the integrity of the Senate. We will not allow a sitting senator to be arrested inside the Senate premises. Kasi kahiya-hiya yan. Pero sa totoo lang, lalabag sa batas ang Senado. Oo, kasi pinoprotektahan nyo yung allegedly criminal na may warrant of arrest. Protector kayo ng mga ano. Pero sabi ni Soto, as long as he is the Senate President, I will protect the integrity. Hindi ko bibigyan ng kahihiyan ng Senado. Hindi palabasin mo. Sabi naman ni Soto, pag sa labas na siya ng Senado, ay hindi na siya protektado. Kaya malamang, baka hindi na lalabas ng Senado si Bato. Ha? Hindi na siya magsiset put out sa sa Senado kasi pag yan nakalabas na ng gate ng Senado, andyan si Trillanes, huli ka. Sa labas ng bahay ni Bato, huli ka. Halika dito, ako ang magpuposa sa iyo at nang malaman mo yung sinasabi mo, ha? Wish granted. Oo, igagrant ni Trillanes ang wish mo na siya ang magposa sa iyo. Sana po, Lord, matuloy na yan. O kayo, ano po ang inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.